Pinataob ng Lakers ang Thunder 126-99 na may combine na 69 points sina LeBron, Reeves at Luka. Nasa start ng fourth quarter lamang na ng LA 103-77. Pinost pa kasi ni SGA na kapag ang mga player gaya ni LeBron, Luka, Cade Cunningham at Booker hindi namimit ang kanilang average kapag kalaban ang OKC lalo na si Lu Dort. Pero naka 30.7 rebound, 6 assists si Luka. Nanalo na ang Lakers ng isa sa kanilang back-to-back game sa Thunder. Ito rin ang unang beses ngayong season na yung OKC parang wala sa wisyo dahil unang game ni SGA since 2021 na hindi siya nakakakuha ng kahit isang free throws. Natapos na yung kanyang 1,205 days na streak kontra dito sa Lakers. May mga play si SGA na dati bibigyan siya ng foul tulad yung defense ni Austin Reeves sa kanya na wala naman talagang initial contact. Pero dati makakakuha siya ng foul, madikit lang yung player. Yung isang play pa doon yung kay Luka. Naka-vertical defense naman si Luka pero may contact. Kung si John Cena, you can't see me, si SGA kasi you can't touch me. Ngayon, pwede na siyang hawakan. Kapag nawala kay SGA yung potential na makakuha siya ng foul at free throws, didepensahan talaga siya ng matindi. Kaya sa mga write-ups ang lumabas doon, phenomenal defense ang ginawa ng Lakers kontra sa Thunder dahil hindi nakakuha ni isang free throw si SGA. Dapat nga magtaka pa sila doon dahil sa ibang games nakakakuha siya ng free throws, mahawakan lang. Non-bearing games kasi ang Thunder pero malaking impact sa LA. Lamang na ngayon ang Lakers ng 2.5 games mula number 5 hanggang number 8. Kahit natalo yung Thunder, number 1 pa rin sila sa standing, walang nabago. Si Austin Reeves naman ang naging second player sa LA franchise na may pinakamaraming 3-point shots sa isang season behind dito kay Nick Van Exel. Nag-a-average na rin si Reeves ng 25 points na merong 40, 50, 90 sa last 10 games. Ang huling nakagawa noon si Kobe. Based naman kay SGA, hindi naman niya alam kung bakit hindi sila nakakakuha ng foul at hindi rin naman niya pinapakailaman. Hindi rin yun ang dahilan kung bakit sila natalo. Kailangan lang talaga nilang maglaro ng defense. Yun ang nawala sa game nila versus Lakers. Pero ang LA ay 55% sa 3-point area, 22 out of 40. Kontra sa Thunder na meron lamang 12 out of 37. Ang Thunder din ang number 1 team sa defense na merong 106 na defensive rating. Ang susunod kasi doon Clippers na merong 109. All time, ang Thunder din ang number 1 team or nangungunang team na merong malaking points differential, 12.5 per game. Nakuha ng Lakers ang best record nila since 2020. Ito rin yung time na meron silang ginawang big trade. Nakuha nila si Anthony Davis. Ngayong 2025 naman, nakuha nila si Luka. Pero si LeBron may average ngayong season na 24 points, 8 rebounds, 8 assists per game. Halos prime numbers pa rin. 51% sa field at 31% sa 3-point area. Hindi naman siya struggling. Unusual number lang para kay LeBron kahit nasa 40 years old na siya. Meron kasi siyang 21 points, 5 rebounds, 7 assists, 48 and 34% since bumalik siya ng injury noong March 2022. Mali pala, nung March 22. Ito yung lowest average ni LeBron papasok ng last week ng regular season. Meron di umanong groin injury si LeBron kaya nag-i-struggle. Leading scorer ngayon ng LA si Luka at si Reeves since bumalik si LeBron. Siya din yung may pinakamababang defensive rating sa buong lineup ng Lakers na naglalaro ng mahigit 20 minutes. Nasa 120 ang defensive rating niya, kapareho ng kay Bronny na 120 din na halos yung dinidepensahan yung bench. Kaya ang nakalagay sa mga report, 3 buwan nang hindi dumidepensa si LeBron.